Umakyat ulit si Luz para pababain si Arturo. Kumakatok siya pero hindi siya pinapansin ng mga ito. Siguro ganun talaga kabesi ang dalawa sa pakikipagtalik at hindi man lang nais na maabala. Pero hindi tumigil si Luz dahil patuloy niya itong kinatok. Anong kailangan mo? Nakakaistorbo ka. Galit na sigaw ni Arturo sa kanya. May naghahanap sa'yo, lalaki na kamaskara. Sagot ni Luz at bumalik ulit sa baba. Tang ina. Napamura si Arturo dahil sa kasarapan na sila ni Celine. Pero nainis din siya dahil dumating ang lalaking pinagkakautangan niya. Galit si Arturo, pero mabilis siya nagbihis para bumaba. Magbihis ka na dahil may bisita tayo? Saan nito kay Celine? Okay, Daddy? Maranding sagot ni Celine sa matanda at tinalikan niya ito. Unang bumaba si Arturo at nakita niya nakikipag-usap si Luz sa lalaki. Honey, pakidalhan mo naman ng kape si boss. Malambing na utos ni Arturo kay Luz. Okay, honey. Peking sagot ni Luz sa kanyang asawa. Mabilis naman pumasok sa kusina si Luz at naiwan ang mga to sa living room. Boss, bakit ka narito? Magalang na tanong ni Arturo sa lalaki. Nakalimutan mo yata na ngayon na ang due date ng utang mo. Wala ka bang balak magbayad sa akin? Tanong ang lalaki sa kanya. Naikiyom ni Arturo ang kanyang mga palad dahil sa inis. Alam niya na ngayon ang due date pero hindi niya inaasahan na pupunta pa ito kagad dito sa bahay niya para maningil. Boss, bigyan mo pa ako ng konting panahon. Kulang pang pera ko na ibabayad sa'yo. Sagot naman ni Arturo sa lalaki. Hindi ko na problema yan. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay mga tao na hindi kayang tumupad sa napag-usapan. Ano sa tingin mo ang kukunin ko ngayon? Bahay mo o ang asawa mo? Magandang asawa mo, hindi ba? Nakangising tanong ng lalaking nakamaskara. Huwag naman, boss. Pangako, boss, magbabayad ako. Kunwaring sagot ni Arturo pero sa loob niya, mas gusto pa niyang ibigay na si Luz sa lalaki dahil wala naman tong silbi sa kanya. Hindi ako aalis nang walang dala. Seryoso pang sabi ng lalaki. Boss, magkape po muna kayo. Alok ni Luz sa mga ito. Walang pumapansin sa kape. Nakangiti namang bumaba ng hagdanan sa Celine at tumapit sa mga ito. Nakasuot pa to ng manipis at sexing damit. Nakatingin ito sa lalaking nakamaskara. Inaakit niya to sa paraan ng tingin. Gusto namang matawanan ng lalaki pero hinayaan niya lamang to. Kilala niya to kaya't wala siyang pakialam sa pangaakit nito. May bisita po pala tayo, Daddy. Hi, ako po si Celine. Pamangkin po ako ni Daddy Arturo. Pakilala ni Celine gamit ang nakakaakit na boses. Mamili ka ngayon, Arturo. Ang asawa mo o ang bahay na to? Tanong ulit ng lalaki at hindi pinansin si Celine. Honey, anong sinasabi niya? Bakit kanya pinapapili? Tanong naman ni Luz. Honey, kasi may utang ako sa kanya at sinisingil na niya ako ngayon. Ayokong sumama sa kanya. Honey, please, gawan mo naman to ng paraan. Kunwaring umiiyak na sabi ni Luz. Ako na ang mamimili. Isasama kong asawa mo. Mababawi mo siya kapag nagbayad ka na sa akin. Honey, do something. Ayokong sumama sa kanya. Umiiyak na sabi ni Luz. I'm sorry, honey. Kukunin kita kapag may pera na ako. Boss, ipangako mong di mo sasaktan ng asawa ko? Pakiusap pa ni Arturo sa lalaki. Bibigyan kita ng 1 linggong palugit at kapag di ka nakapagbayad, buhay nang kukunin ko. Sabi nito bago lumabas sa mansyon. Mas ginalingan naman ni Luz ang pag-arte para maniwala si Arturo. Pero parang baliwala lang to sa lalaki. Alam naman ni Luz yun ang mangyayari. Na makaalis na mga to, ngiting tagumpay si Arturo. Finally, wala nang kontrabida sa buhay ko. Sabi ni Celine kay Arturo at hinalikan niya to sa labi. Tapusin na natin ang ginagawa natin kanina. Malaya na tayo ngayong gawin to. Sabi ni Arturo sabay hawak sa maselang bahagi ng katawan ni Celine. Bumigay naman kaagad si Celine sa matanda. Parehong nagbuni ang mga to dahil wala nang sagabal pa sa buhay na nais nila. Habang nasa sasakyan, kaagad na niyakap ng lalaki si Luz. Hinalikan niya na to sa labi. Are you okay? Tanong niya dito. I'm happy. Thank you for saving me. Sagot ni Luz sa lalaki. Ang lalaki na kamaskara ay ang daddy ni Olivia. Nilala niya si Luz sa penthouse niya. Mahal na mahal niya si Luz at lahat gagawin niya para dito. Alam din niya na hindi pa huli ang lahat para sa kanilang dalawa. Umaasang ama ni Olivia na mabubuo ang pamilya nila sa tamang panahon. Sa ngayon may mga importanteng bagay na dapat unahin. Habang nasa kondo naman nila Olivia, masaya siyang nag-iempake dahil lilipat na sila sa kanilang bagong bahay. Pero hindi niya alam kung saan banda sila lilipat.
Ready? Tanong ni Gab sa kanyang asawa. Yes, hon. Excited na ako. Nakangiting sagot ni Olivia. Let's go, hon. Nakangiting sabi ni Gab. Si Gab nang humila sa mga maleta nila. Ngayong araw sila lilipat sa bago nilang bahay. Masaya siya na makitang masaya si Olivia. Nais na niya ng tahimik na buhay kaya't mas mabuti nang lumipat na sila. Habang nasa biyahe, masaya nagkukwentuhan ng mag-asawa. Pareho silang sabik na makita ang bago nilang lilipatan. Biglang tumunog ang phone ni Olivia. Isang unknown number ang tumatawag. Wala sana siyang balak na sagutin pero nagdala ito ng mensahe. Ang mommy niya pala ito. Tinawagan ito at nagulat siya sa sinabi nito. Hayop talaga siya. Wala siyang kasing sama. Galit na bulalas ni Olivia. Di niya matanggap na pinambayad ni Arturo ang mommy niya sa utang nito. Pero nagpapasalamat siya dahil mabait daw ang lalaking kumuha sa mommy niya. Dahil di siya nito sinasaktan at pinapahirapan. Sinabi rin ni Olivia lilipat na sila ng bagong bahay at nais niyang makausap ang lalaking kumuha sa mommy niya. Kaya doon sila dumiretso ni Gab. Kagad niyakap ni Olivia ang mommy niya. Nakiusap siya sa lalaki na kung pwede ba niyang isama ang mommy niya sa pag-alis nila. Kung nais niyo po ako na magbabayad sa utang ni Arturo, marami pong perang asawa ko. Hayaan niyo lang pong isama namin si mommy. Saad pa ni Olivia sa lalaki. Isama mo na siya sa'yo. Si Arturo may utang sa akin at siyang dapat magbayad. Sabi pa ng lalaking nakamaskara. Maraming salamat po. Naiiyak na saan ni Olivia. Tumalikod naman ang lalaki. Pumasok na sa isang silid. Umalis naman sila Olivia kasama si Luz. Pagkarating nila sa bagong bahay, sobrang namangha siya. Mabilis siyang niyakap ni Gab. Ang ganda ng bagong bahay nila at malapit pa ito sa mansyon ni Luz. Thank you, honey. Umiiyak na sabi ni Olivia sa kanyang asawa. I love you. Ang tayong salita na binigkas ni Gab. Masaya naman si Luz habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak. Nagpapasalamat siya dahil naging masaya ito. Pero nalulungkot din siya dahil hindi pa niya kaya pakilala ang ama ni Olivia. Dahil alam niya na hindi pa tong tamang panahon. Masaya ang buhay mag-asawa ni Olivia at Gab. Bumalik na rin sa trabaho si Olivia at ang kanyang mommy ang naiiwan sa bahay nila. Habang papasok siya sa building ng Miranda Company, may biglang humarang sa kanya na dalawang lalaki. Excuse me, ma'am? Gusto ko na makausap ni Sir Joshua. Sabi ng lalaking humarang sa kanya. Kagad na napalingon si Olivia sa likuran niya. Alam niya na kay Joshua ang kotseng naghihintay. Pakisabi po na hindi pwede. May trabaho po ako at ayokong malate. Nakangiting sagot niya sa lalaki. Kahit 5 minutes lang daw po. Hirit pa nito. Kuya, pakisabi sa boss mo kung nais niya ako makausap, magpa-appointment siya sa asawa ko. Nakangiti pang sabi niya sa mga ito. Para kay Olivia walang dahilan para kausapin si Joshua. Para saan pa tigit sa lahat, alam niya na galit ito sa kanya. Walang nagawa ang lalaki, kundi bumalik kay Joshua at sabihin ng mga sinabi ni Olivia. Boss, magpapa-appointment daw po muna kay sa asawa niya. Pagbibigay alam nito kay Gab. Shit! Umalis na tayo. Nagsasayang lang tayo ng oras dito eh. Utos ni Joshua sa mga tauhan niya. Bad trip siya. Dahil hanggang ngayon bad trip pa rin siya. May araw ka rin sa akin, Olivia. Matitikman din kita at sa ngayon, kailangan ko muna magtiis. Pero naunahan pa ako ni Miranda sa'yo. Sana pala noon pa lang kinuha na kita gamit ang dahas. Pagmumura ni Joshua. Pagkapasok naman ni Olivia sa company, kagad niyang tinawagan ng asawa para ipaalam ang nangyari. Nais niyang sabihin ng lahat na nangyayari sa kanya dahil alam niya na yon ang nararapat gawin at para hindi mag-alala si Gab. Masayang niyakap ni Tanya at Bart si Olivia. Na-miss nila ang isa't isa. Malungkot lang dahil kulang na sila ng isa. Hindi na kasi pumasok si Clarice at alam nila na may problema ito. Sissy, gimmick naman tayo mamaya. Ang tagal mo kasing nawala kaya't na-miss ka namin. Sabi ni Tanya sa kaibigan na si Olivia. Sige. Mabilis naman niyang sagot sa kanyang kaibigan. It's time to party! Masayang sigaw ni Bart dahil sa sobrang excitement niya. Sabay-sabay tumawa ang mga to. Ipinagpatuloy nila ang trabaho. Diim namang napangiti si Olivia dahil dumalaw ang kanyang asawa. Wala pa rin kasing nakakaalam sa office nila na may asawa na siya. Paalis na ang asawa niya kaya't nag-excuse muna siya na lalabas lamang. Kumindot pa si Tanya dahil ang alam ng mga to, crush na si Gab. Walang ganong tao dahil working hours ng mga empleyado. Pumasok si Gab sa elevator at kaagad na sumunod si Olivia.
Pagsara pa lang ng pinto ng elevator, kagad nang hinapit ni Gab ang bewang ng kanyang asawa. He claimed her lips. Hinalikan niya itong puno ng pananabik. Kagad naman tumugon si Olivia sa halik ng kanyang asawa. Okay ka lang ba dito? Tanong ni Gab sa kanyang asawa. Katunayan wala naman siyang ginawa dito. Nais lamang lang talagang alamin ang lagay ng kanyang asawa. Yes, honey. Honey, pwede ba kaming gumimik mamaya ng mga friends ko? Tanong ni Olivia sa kanyang asawa. Okay, basta't kasama ako. Promise, behave lang ako. Nakangiti ng sabi ni Gab sa kanyang asawa. Me too. Natatawa na rin saan ni Olivia. Pagbukas ng elevator, kaagad nang lumabas si Gab, habang bumalik naman sa itaas si Olivia. Habang naglalakad siya, hindi niya maiwasang kiligin. Para kasi silang mga teenager. Napalihim na nagkikita ng kanyang asawa. Pagkatapos ng trabaho nila ni Olivia, kaagad silang umuwi para magbihis. Shit! You're so hot, hon? Saan ni Gab dahil ang sexy ng kanyang asawa. Parang ayaw pa rin niya itong paalisin dahil mas gusto na lamang niya ito na ikulong sa silid nila. Honey, I need to go now. Inintay na ako ng mga kaibigan ko. See you there. I love you. Malambing pang sabi ni Olivia bago siya lumabas sa bahay nila. Sinundo na kasi siya ng mga kaibigan niya at nasa labas na to ng bahay nila. Oh my God! Ang yaman mo na pala talaga, Olivia. Namamanghang sabi ni Tanya sa kanya. Naku, nakikitira lang ako dyan. Di ako mayaman, no? Sagot naman ni Olivia sa kanyang kaibigan. Pero nakatira ka dyan, sosyal pa rin. Saad pa nito. Napangiti na lamang siya sa sinabi ng kanyang kaibigan. Maganda nga ang bahay na pinagawa ng kanyang asawa. Halatang pang mayaman talaga ang disenyo nito. Habang nasa biyahe, masaya nagkukwentuhan ang mga ito. Sobrang namimiss nila ang isa't isa. Nang nakarating sila sa bar, kaagad na silang nag-order ng drinks. Napangiti si Olivia dahil dumating na rin ang kanyang asawa kasama ng kaibigan nito. Lumapit sa kanila ang grupo ni Gab at tinanong kung pwede bang makijoin. Kaagad naman pumayag ang mga kasama ng mga to. Tumabi si Gab sa tabi niya at pasimple nitong hinimas ang naka-expose niyang likod. Hindi ko nagustuhan na maraming nakatingin sa'yo. Bulong ni Gab sa kanyang tenga. Me too. Sarap dukutin ang mga mata nila. Pabulong na rin na sabi ni Olivia. Alam mo, Olivia, bagay kay ni Papa Gab. Biglang sabi ni Bart. Really? Nakangiting tanong ni Gab. Yeah, super bagay. Single yan si Olivia. Baka gusto mong ligawan. Hirit pa ni Bart. Liligawan ko nga. Actually, I like her. Biglang sabi ni Gab kahit naghiyawan ng mga kasamahan nila. Kinilig naman si Olivia sa sinabi ng kanyang asawa. Sobra siyang kinikilig. Paano ba naman kasi? Ang gwapo ng ngiti nito. Lalong kinilig ang mga kaibigan ni Olivia habang umakbay si Gab sa kanyang asawa. Patuloy ang party at abala ng iba pa nilang mga kasama. Let's dance, son? Yaya ni Gab sa kanyang asawa. Kagad naman silang pumunta sa dance floor at sumayaw. Dinala niya ito sa medyo madilim na bahagi ng dance floor. Nais nitong ilayo doon dahil na rin sa mga lalaking nais na dumikit sa kanyang asawa. Honey, ang gwapo mo. Lasing na saad ni Olivia. Opo, gwapo ko. Natutuwang sagot naman ni Gab sa kanyang asawa. Alam mo, akin ka lang. Ako lang mahal mo, di ba? Ako lang? Tumatawa ng tanong niya kay Gab. Lasing na siya kaya't hindi niya na alam ang ginagawa niya. Mabuti na lang kasama mo ko, dahil baka kung ano pang mangyari sa'yo kapag wala ako. Kausap ni Gab sa lasing na asawa. Thank you, honey. Mahal na mahal kita. Uwi na tayo kasi gagawa pa tayo ng baby? Lasing na sabi ni Olivia. Ilang baby ba ang gusto mo? Nakangiti namang tanong ni Gab. Gusto ko 3 para masaya. Malungkot kasi mag-isa eh. Sagot naman ni Olivia. Kahit may tugtugay nagkakarinigan pa rin silang dalawa dahil nagbubulungan sila. Masaya naman si Gab sa narinig niya mula sa asawa niya. Nagpaaram na siya sa mga kaibigan ni Olivia. Maihatid niya na ito kunwari. Binuhat na lang niya ang kanyang asawa. Konti lang naman ang iinumin ng kanyang asawa pero mabilis itong malasing. Pagkarating nila ng bahay ay inasikaso siya kagad ng asawa niya at natulog sila na magkayakap. Kinabukasan, late na nagising si Olivia. Kagad na hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang asawa. Pero ang sabi ng kanyang mommy, umalis daw ito ng maaga.
Naligo na lang si Olivia pagkatapos bumiyahe na papunta sa kanyang trabaho. Pero parang habang naglalakad sa palabas ng subdivision, biglang may humarang sa kanya na nakavan. Natakot si Olivia at hindi niya na alam ang gagawin niya. Sisigaw sana siya ngunit may biglang pinaamoy sa kanya dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. Gab! Huling salita na binigas ni Olivia bago to nawala ng malay. Maagang nagising si Gab dahil may emergency meeting siya sa company. Napangiti siya dahil ang himbing ng tulog ng kanyang asawa. Hinalikan niya muna ito bago siya umalis. Simula na makasama niyang asawa, walang araw na hindi siya kumakalma. Pagdating niya ng company, kaagad na siyang nagtatrabaho at di niya na namalayan ng oras. Naalala niyang tawagan ng asawa niya, kaya naman mabilis niyang kinuha ang phone niya. Halos iba to ni Gab ang phone niya dahil sa hindi niya makontak ang kanyang asawa. Kaya mabilis niyang tinawagan ang mommy nito. Hello mom? Pumasok ba si Olivia sa trabaho? Pambungad pang tanong niya. Kanina pa siya pumasok. Bakit iho? Tanong ng biyanan niya. Hindi ko siya makontak eh. Sige mom, tatawag muna ako sa company ni Luther. Thank you mom, sabi ni Gab at kagad nang ibinaba ang tawag. Kagad niya rin tinawagan ng HR at mabilis din naman tong sumagot. Kumalabog ng malakas ang dibdib niya nung sabihin nito na wala daw ng asawa niya. Kung wala itong trabaho, ang kanyang asawa, nasaan ito? Kagad namang tinawagan ni Gab ang isa sa mga kaibigan niya na si Manuel. Humingi siya ng tulong para naman mapabilis ang paghahanap kay Olivia. Kagad naman nila itong hinanap pero naka-off ang phone kaya't ang kanyang asawa kaya't nahihirapan sila na maghanap dito. Nagising si Olivia sa isang madilim na lugar. Binalot siya ng takot dahil hindi niya alam kung nasaan na siya. Nakahinga siya na malamig sa isang malamig na simento. Bumangon siya kahit na nga ba madilim ang buong paligid. Biglang bumukas ang pinto kasabay ng pagbukas ng mga ilaw. Kaagad ding tumingin si Olivia sa taang pumasok sa loob ng silid. Ikaw, anong kailangan mo sa akin at bakit mo to ginagawa? Kasi kailangan ko ng pera at kung bibigyan mo ako ipakakawalan kita. Madali lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Nakangiting sagot ni Celine. Ganon ka na ba kawalang pera para ipakidnap mo ko? Kasabwat mo ba dito si Arturo? Naiinis pang tanong ni Olivia sa kanya. Hindi, kasi wala naman siyang kwenta. So ano na, bibigyan mo ba ako o hindi? Tanong ni Celine kay Olivia. Magkano bang kailangan mo? 10 million, dahil gusto ko magbagong buhay. Sagot niya kay Olivia. Pag-iisipan ko. Sagot ni Olivia dahil masyadong malaki ang hinihingi nito. Okay, hanggat wala ka pang desisyon, dito ka na muna. Nakangising saad pa nito. Lumabas to at naiwan mag-isa si Olivia sa silid. Pasalamat siya dahil nakabukas ng ilaw. Pinag-iisipan niya kung papayag ba siya sa sinasabi nito. Masyadong malaki ang 10 milyon. Alam niya na makakahanap siya ng paraan para makaalis siya sa lugar na yon. May pumasok na lalaki sa silid. Kumain ka muna, sabi nito kay Olivia. Kuya, kailangan mo ng pera, di ba? Tulungan mo ako, babayaran kita. 1 milyon. Tulungan mo akong makaalis dito? Direktang tanong ni Olivia sa lalaki. Kahit gutom na siya, hindi niya magawang kumain. Naisip niya na baka may lason tong nilagay sa pagkain niya. Umiyak siya dahil alam niya na hinahanap na siya ng asawa niya. Gustong gusto na nga niyang umuwi. Ninong, I need help. Nawawalang asawa ko. Hindi ko lang alam kung nasaan siya. Saad ni Gab kay Xander. Relax, iyo. Mahanap natin siya. Thank you, Ninong. Hindi ko kaya na wala siya sa buhay ko. Saad pa ni Gab. Nakita ko na mahal mo talaga siya. Pero paano kung ayokong isipin niya, Ninong? Dahil alam kong mahal ako ng asawa ko at sasabihin ko rin sa kanyang lahat. Putol ni Gab sa sasabihin ng kanyang ninong. Ngumiti na lang si Xander. Hindi na kinontra pa ang kanyang inaanak. Kaagad na kumilos sa mga tauhan niya para hanapin si Olivia at mabilis niya tong nalocate. Papunta na si Gab at Manuel sa lugar kung saan dinala si Olivia. Samantala, nagulat si Olivia dahil biglang pumasok ang lalaki kanina. Lumapit to sa kanya at tinanggal ang posa sa kanyang mga kamay. Siguraduhin mo lang na babayaran mo ko. Saad ng lalaki. Oo kuya, babayaran kita. Tulungan mo lang ako makaalis dito.
Sabi naman ni Olivia sa lalaki. Mabilis na naging kilos nila para hindi sila mahuli. Tumakbo sila palabas sa abandonadong lote pero may isang van na biglang dumating at isinakay sila. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Pakawalan ninyo kami? Tanong ni Olivia pero walang sumasagot sa kanya. Walang may gustong magsalita. Paulit-ulit siyang nagtatanong pero wala pa ring sumasagot sa kanya hanggang nakarating sila sa isang bahay na may mataas na pader. Kinaladkad nila si Olivia papasok sa loob ng bahay at nagulat si Olivia sa nakikita niya. Di siya makapaniwala sa nakikita niya. Hindi niya ito kilala pero bakit? Sino ka? Bakit kamukha kita? Tanong niya sa babaeng nasa harapan niya. Hindi na to sumagot pa sa tanong niya. Naglakad to paakyat sa hagdanan. Dinala naman si Olivia sa isang silid. Naguguluhan siya at hindi niya maintindihan ang mga nangyayari sa kanya ngayon. Sino kaya siya? Tanong ni Olivia sa kanyang sarili. Dumaan ang mga araw at hindi na nakita ni Olivia ang babaeng kamukha niya. Pagalagala siya sa loob ng bahay pero may mga bantay sa paligid kaya hindi pa rin siya makakalabas. Hindi niya pa masabi na kinulong talaga siya dahil maayos naman ang kalagayan niya sa bahay na ito. May dumating kaya kaagad si Olivia sa ibaba mula sa veranda ng kanyang silid. Nanlalaki ang mga mata niya dahil sa taong dumating. Mabilis siya lumabas ng silid at sinalubong ang lalaki. Anong balak mo to? Bakit mo to ginagawa sa akin? At saka, bakit ko siya kamukha? Bakit? Pasigaw pang talong ni Olivia. Malalaman mo rin sa tamang oras, anak? Sagot pa nito kay Olivia. Halos matulo si Olivia sa kinatatayuan niya. At halos hindi siya makapaniwala. Anak? Anak niyo ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Olivia dito. Hindi ako po pwedeng manatili dito. Dahil may asawa na ako at si mommy. Kailangan niya ako. Umiiyak na sabi pa ni Olivia. Ginagawa ko to para sa'yo. Para sa akin o para sa sarili mo. Ngayon ka nagpakilala sa akin tapos ngayon, pinapakid na po ba ako? Dapat ba ganito magpakilala ang isang ama? Puno ng hinanakit na saan ni Olivia. Sundin mo na lang muna ang lahat ng sinasabi ko sa'yo. This is for your own good. Hindi. Ayoko. Mas gugustuhin ko pa na wala ang ama. Kung ganito lang naman ang gagawin mo sa akin, hindi mo na ako kailangan ikulong. Anak, tawag pa nito sa kanya. Hindi ito pinansin ni Olivia at bumalik na sa silid niya at doon siya umiyak ng umiyak. Namimiss na niya ang kanyang asawa at higit sa lahat pakiramdam niya. Ginawa na siyang tanga ng sarili niyang mga magulang. Ano ang gagawin ni Olivia? Ngayong biyag siya ng taong nagpakilala na kanyang ama. At bakit meron siyang kabukhang babae? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.